Grabing effort ang pinakita ni Jonard Clarito sa game na ito. Sipag kumuha ng rebound, pisikalan pa si Kaylan Chongson at Semerad. Hindi pa tapos ang laban para sa rain or shine. Nakapag-force pa ng do or die game. So eto na nga ang simula ng PBA playoffs, kung saan ngayon nga ay unang maglalaban ang number 2 sa standings na NLEX Road Warriors laban sa number 7 na rain or shine Elasto Painters. Meron ngang twice to beat advantage sa matchup na ito ang Road Warriors. Kaya naman i-match needed win nga ito para sa rain or shine para magkaroon pa ng do or die game sa Sabado. Naging back and forth nga kaagad ang opensa ng dalawang kupunan sa pagsisimula ng opening frame. Agad ngang nagparamdam offensively itong big man ng NLEX na si Brandon Ramirez. Sa kanya nga nanggaling ang first 5 points ng kanyang kupunan sa game na ito. Pero entering the halfway mark ay nagkaroon nga ng counting separation ng Ross sa NLEX, kung saan naging on point nga ang kanilang 3-point shooting. Step up na din nga ang kanilang second unit sa late minutes, kung saan bigla nga silang nagkaroon ng run. Sa pangunguna nga yan ni Santillan na nagkaroon ng 5 straight points para bigyan ng double digit lead ang rain or shine. Nagkakapisikalan na nga itong si Kaylan Chongson at Semerad. Pumabaon pa ng basket si Asisio at the buzzer para bigyan ng 13-point lead ang Ross after ng first frame, 28-15. Second quarter ay patuloy nga ang pagkontrol sa game na ito ng rain or shine sa early minutes. Patuloy nga itong mainit na shooting sa labas ni Andre Karakut na nakakatatlong tres na so far sa game na ito. Hirap naman ngang makuha ni Robert Bolick ang kanyang rhythm sa opensa dahil sa ganda nga ng pinapakita sa depensa ng Ross. Nakijoin na din nga sa 3-point party itong si Adrian Nocom, pero papatapos ang quarter ay dito nga nagkaroon ng small run ng NLEX, kung saan napapasok na din nga nila ang kanilang mga tira sa labas. Kaya naman baba nga sa 10 points ang lamang ng Elasto Painters, 47-37 halftime. Third quarter ay bigla ngang uminit sa opensa itong rookie ng NLEX na si Cyrus Torres sa kanyang ginawang 9 personal run sa first few minutes. Kasama dyan ang kanyang isang tres at isang 4-pointer. Tumuloy-tuloy nga ang run ng Road Warriors sa halfway mark hanggang sa nakuha na nga nila ang kalamangan matapos ang another 3-pointer ni Torres. Tuluyan na nga napunta sa NLEX ang momentum sa late minutes, doon nagkakaroon naman nga ng mga pamatay sunog na basket ang rain or shine, pero na-maintain nga ng Road Warriors ang kanilang rhythm sa opensa. Kaya naman makakapagpabaon pa nga sila ng 4 na puntos na kalamangan after ng third frame, 73-69. Fourth and final quarter ay naging agresibo nga kagad offensively sa Ross itong si Jonard Clarito para bigyan ng spark ang opensa ng kanyang kupunan. Dahil nga dyan ay nakapag-generate ng small run ng rain or shine entering the halfway mark. Take over na nga sa quarter na ito si Clarito, kung saan grabing effort nga ang kanyang pinapakita sa pagkuha ng offensive board at agad naman nga niya yung nako-convert sa puntos. Nakaka 16 rebounds na nga so far itong si Clarito. Dikit na nga ulit ang laban sa crucial minutes. Under 2 minutes ay nagkaroon nga ng 5-point lead ang Elasto Painters matapos ang naging putback ni Adrian Nocom. Pero after nga ng timeout ng NLEX ay sumagot naman nga si Robert Bolick ng 4-point shot para ibaba sa isang puntos ang kanilang hinahabol. Under 20 seconds ay nagkaroon nga ng crucial rebound si Jonard Clarito para sa kanyang ika-20 na rebound. Nabigyan nga ng dalawang free throw si Jonard, kung saan pareho nga niya itong naipasok. Sa last possession nga ng NLEX ay namintis ni Robert Bolick ang kanyang potential game winning 4-point shot, kaya sa uli nga ipanalo ang rain or shine para magkaroon ng do or die sa Sabado.